Ate. Area or service area. So hindi mo muna ako nagpo-order ng tambak gawa ng kahit ay kaya pala hindi ko muna pina-flooring to. Ito ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, ito'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dalan ng hindi. Nasa 115, so malaki-laki din po yan. Pag fabricate ng bid. Good morning. Mga boss, excuse me po, another day, another build. And for today's video mga boss, ang project po nating pupuntahan ngayon is sa Bulacan project. And shoutout kay Kuya Jojo. Kuya Jojo, nasa ano po siya, nasa Maryland. And shoutout din kay Pare Louie Puyawan na nandyan din sa Maryland. You know, biyahe tayo pa Bulacan. Paustatin mo na ito ngayon. Ito polyethylene sheet. Nag-request din po si owner doon na pinalalagyan din niya ng polyethylene sheet yung kanyang slab on grade, yung flooring po sa sa ground floor. Ayan. Tulad na nilagay namin sa sa Lakeshore project. Ayan. Bali itong polyethylene sheet na to mga boss, in-order pa po ito from Manila, Metro Manila, tapos pinalalamog ko na lang dito. Wala po kasi ako makikita ng available dito sa Pampanga. So ayan. Sa mga natin, sa mga darating na proyekto natin, so iaano ko na to. Ilalagay na natin sa plano. Ipapa-ano ko na kung gusto rin ni owner na lagyan ng polyethylene sheet para mas karagdagang protection sa slab on grade o sa flooring. So i-apply na natin to sa mga susunod na proyekto. Yan, tapos maglalagay din kami ng ito yung pipe. Pipe naman na to mga boss, ginagamit po namin to sa perforated pipe para sa anay. So yun, request din si owner doon na lagyan na rin po yung sa kanya para if ever na gusto niya mag-treat, maglagay ng gamot doon sa sa kanilang bahay, lalo na doon sa area sa maraming anay. So meron na nakaabang. And kung po maraming anay sa area nyo, for example, nagpapagawa kayo ng bahay na from start to finish, so mas better na lagyan nyo po ng ganito perforated pipe para hindi po kayo mahirapan mag ng anay. Supuin yung mga anay kung kung mapapansin nyo may mga anay, or kahit hindi naman, dapat talaga mini-maintain yan para hindi na umakyat yung mga anay. So dadalhin po namin ngayon to para naka-ready na doon. Hindi pa naman kami nag-ano doon, nagpo-flooring, pero at least nandun na yan. Saka yung polyethylene sheet, padadala ko na doon. Bulacan project. Tapos meron pala kaming ilalagay doon, kasama ko yung welder. Ilalagay namin yung I-beam. Yung kasing bahay na to mga boss, yung ginagawa namin doon, more on siya, parang gusto ni owner doon sa industrial finish. So yun, may design si architect doon na I-beam, yung pinaka-beam niya dito sa kanyang pinaka-lop area para maging ano nga naman, industrial yung finish niya, hindi concrete yung beam niya doon sa may lop or sa may mezzanine. So itong mga hamba na to, pagkakaalam ko sa Tarlac to. So kulang ko pa niyan, or kulang ko pang hamba na hindi pa nabibili, yung hamba or nabili ko na pala, or na-order ko na hindi pa na-deliver, yung door jump sa Lakeshore. Ayan. Medyo mahirap po kasi yung yakal, kaya nahirapan din yung ating supplier na mag-deliver. Hinihintay pa niya yung yakal niya na darating. So sa pagkakaalam ko, nandun na yata, tinatapos na lang nila. Maybe this week ma-deliver na yun, makompleto na.
Mas maganda kung nagpapagawa kayo ng bahay mga boss, mas ano kayo, mas advance kayong mag-order na. May yung mga haba naman, may mga sukat naman kung mayroong plano yung bahay nyo. Nandun na yung mga schedule or yung mga sukat, lapad, tsaka height, nandun naman sa plano yan. Pagka standard finish, kadalasan 2.1 lang yan or 210 or 7 feet. Nagkakataon na lang sa sukat. For example, yung main door nyo, kadalasan sa ordinary bahay 90 to 1 meter. Pagka oversize 120, 1 meter, 150, 140, mga ganyan. Tapos yung height, ang height is 2.4, halos yung sa amin naman. Sa amin kasi mga boss, yung design ng arkitekto ko or Siglad, kadalasan yung mga height ng door ano na 2.4 or 8 feet ang nilalagay po namin or na-apply namin sa mga proyekto, lalo na pagka high ceiling. At least 2.4 yung mga door para hindi po siya masagwang tingnan. Kasi pagka high ceiling mga boss, for example mataas yung ceiling mo, tapos yung pintuan mo maliit tingnan, parang punggok, so kailangan mo rin ibagay yung pinto. Kung mataas yung kisame, at least dapat mataas din yung mga door para bagay. Tsaka yung mga header ng bintana, pantay-pantay sa header ng pintuan. Ayan yung tamang paggagawa ng bahay, pagka ganong binabagay mo yung mga dapat ilagay sa bahay. So ayan. So itong aking working shop, ayan, puno ng gamit. Hindi pa na maharapan linisin. Tapos may balak din ako ipaangat to para sa taas may nalalagay din. So soon pag naharapan ko to. And then mga boss, ito palang owner na to, binili ko sa Cavite. So wala rin, hindi rin siya nagagamit. Ay nandyan lang, naka-aray lang dyan. So balak ko pong ibenta ulit ito. Ayan, hindi rin nagagamit, pero good running condition po ito mga boss. Kung interesado po kayo dito sa owner na to, ibebenta ko ulit. Sir, yun lang, useless lang, hindi rin nagamit. Ayan na si Utol, kasama ko pala si Utol. So let's go, nasakay ko lang to. Ayan, narito na tayo, Bulacan, Pandi, Bulacan project. Namalengke muna kami ng ulam. Thank you. Thank you. Nandito tayo sa Pandi Public Market. Ay, sir. Gulay, ang sahog. Anong sili? Sinigang daw. Request nila sinigang. Sinigang na baboy. Oh, sili. Palok. Banus. 75, best 75. Okay na yan. Okay ito. Okay na, boss. Parang kulang. Wow, parang napaka-healthy ng inyong ulam. Baka makalimutan mo pa yung ulam mo. Ito ang Laki pala nitong palengke ng Pandi. Ang baka oh. Baka. Eh mga boss, meron tayong ilalagay dito na high beam. Tulad ng sabi ko po kanina, na-deliver na rin kahapon. Ayun oh. High beam, nasukat pala nito mga boss, 16 inches by 7 inches. Tapos yung thickness niya o yung kanyang pinakakapal nasa 10 mm. Ay, alos 12 mm pala. 12. Ayun o, 12 mm ang kapal. Ayan, wala dalawa po yan. Ang haba. Ang price pala nito mga boss, yung isang peraso nito 6 meters ang haba niyan,
ang price niya isa nasa 20,000 isa. 20 mil. Yan. Dalawa na to, isa 40,000. So in order ko po yan dito kay Kevin 88 Hardware dito sa may harapan lang. So ayun, ilalagay po namin yan dito. Yan. Dito sa area na to, kung saan meron pong lock dito. Meron siyang pinaka parang mezzanine. At dito yung kanyang hagdanan. Papanik doon. Ang dalawa yan. Isa dito, tapos isa pa ganyan. So sobra po yun. Ayun na, nakapag-backfill na sila dito. And then preparation na ng pagbuhos dito sa area na to. Medyo malaki-laki din po yung bubuhusan natin dito mga boss. Mamaya susukatin ko kung ilang square meter ang total na slab nito. Yan, simula dito. Yan, dito sa may poste na to. Doon. Diyan yung ano, I-beam. Yan. Tapos dito, slab yan. Ito, dito sa area na to, magiging ano to. Magiging roof deck. Hanggang doon. So, original plan hanggang dito lang yung slab na yan. Pero pina-extend na ni owner hanggang dito. Hanggang dito. Dito sa area na to. So, hanggang doon. Islaban po yan. Maluwang din tong islaban dito. Nandito na rin pala si EJ. Siya may iwan siya rito. Supervise din si architect. Ayan. Sa kalulot kasi sa 10 unit halos sa patabos-tabos na puno, konti-konti na lang, kaya pinalipat ko na siya rito para ma-supervise niya yung mga ano dito, mga tropa dito, para may architect silang nagbabantay. Ayan. Ayan, dito ano na to. Ito wala na pong slab to. Bale bubong na yan. Ito na lang dito, high ceiling po ito. Ayan, high ceiling. Ito yung magiging living area. Tapos merong pina-add sila kuya dito sa living nila. Nagpapalagay po sila ng sunken na ano, ipa-flash ko sa screen kung hindi niyo po ano, wala po kayong idea kung ano yung sunken. Diyan sa area na yan. Living po kasi ito, living area to. Tapos kitchen dining. Tawag natin dito sa area na yan. Kwarto 1, 2, 3 bedroom to. Pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, 3 bedroom to. Yun ang kapal, oh. Hindi ko alam kung kaya namin iangat ito mamaya. Subukan natin. Kailangan may isang pa na yan para maisabay na rin po, kasi sa buhos yan maipit na siya sa buhos ng mga beam, para hindi na natin siya gagamitan ng bolt. Break alas 10 na pala. Medyo challenging yung pag-aangat namin ito. Balik niya. Kahit si Joel lang pala, nakaangat nyo. Bante. Kanya niya anong din eh. Bante. Buhatin nyo dyan, iparin nyo dito. Yan. Okay. Balik pa. Tulak. Angat pa. 1, 2, 3. Ay tayo pagkagin na siya. Sige. Angat ya. Angat tanya.
Ayan, mga boss, pahirapan po yung pagbubuhat. Ayan na siya. So yun lang naman pinakamabigat dyan, yung isa dito. Maiksi na lang yun. Dito sa paganyan. Ayan, mabigat yan. Meron pa yata doon. Dagi ni. Alas mo. Siya kami tata mo. Sa tayo may tata mo. Sa liban niya na naman nata. Si Jasper. Siya tuloy. Sa tami. Na sila, sinabi na natin yung kaya. Break time. Mamal na lang nasi mo. Ayan mga boss, back to work. Ayan na yung pangalawang ID. Ito po kasing area na to. Dito po papanik. Yan dyan sa opening na yan. Ayan, magkaka-step siya rito. 1, 2, 3 step. Ganon din doon. Tapos doon yung hagdanan papunta sa loop. Doon sa may opening na yun. Alas yung beam namin ganito rin po kalaki. Ang size kasi nito is 16 inches or 40 cm by 7 inches. So ganon din yung mga poste ito. 20 by 40 or 8 by 16. Ayan, 8 by 16 kung sa inches. Kung sa centimeter, 40 by 20. Ayan. Tapos ito na yung mga room. Ito yata yung master, kung yun nakakamali, master bedroom. Ayan, ito yung garage. Hanggang dito yung slab. Ni-prepare na rin po nila itong slab on grade, pero mahuhuli na po kami dito. Unahin muna namin buhusan yung yung kanyang slab. Pero pa po kasi kaming ilalagay dyan. Nagpapalagay din si owner ng perforated pipe para sa anay, and then mag-a-apply din kami or lalagyan din namin ng polyethylene sheet itong flooring bago buhusan. Ito yung utility area or service area. Tapos magkaka-step down siya rito sa garage. Ayun yung pinaka ayun yung water source, kaya nandun sa sulok yung kanyang water source or yung pinaka deep well. Ayun. Ayun, tatambakan pa po ito. So hindi man muna ako nagpo-order ng tambak, gawa ng baka naman sumobra kami kasi meron pa po kaming hukayin na Poso Negro septic tank para magamit din. So yan, hinano ko muna yung tambak. Ayan yung cut ng property. Pag ganyan siya, then pag ganito, pag ganyan doon. Pinapatubigan ko para sumiksik siya ng todo. Tsaka kahit ay kaya pala hindi ko muna pinaflooring to, gusto ko masiksik muna mabuti dahil medyo malalim po yung naging tambak dito. Halos sa pantay tawata ang tambak po rito, kaya malalim.
Eh mga boss, okay na. So okay na dito. Ang total area pala ng bubuhusan namin yung islaban, pina-compute ko kay architect, nasa 115 square meter. Simula po dun hanggang dito, hanggang dun nasa 115. So malaki-laki din po yan. Babalik tayo dito pagka ano na, steel decking yung gagamitin din po namin sa slab. Hey! Tang-tang! Patay! May ulam na tayo, Asya! May ulam na tayo! Siyempre mo. Eh mga boss, okay na. Iwanan natin sila dito. So continue lang nila yung fabricate ng beam. Tapos pagka okay na, i-order na natin steel decking.